Isa po ito sa mga naging inisyatibo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, na kung saan nga po gusto nating tugunan yung problema sa kagutuman at sa malnutrition. Bagay po doon sa isinagawa natin na pilot implementation po nito in 5 pilot areas last year, particularly in Tondo, Manila, Parang Maguindanao, Dapa, Siargao, San Mariano, Isabela, and Garchitoren in Region 5. Okay. Nagkaroon po tayo ng mahigit 2,000 household beneficiaries from that pilot implementation. And naging maganda po yung resulta ng ating pilot implementation. It resulted to the issuance of Executive 44, making Walang Gutom as a flagship program of the Marcos administration. So ito pong food stamp program natin, ang layunin again is to address food insecurity and malnutrition. Batay dito, naging basehan muli ng DSWD yung ating DSWD listahanan. So nakita natin, based from the information that was provided to us, of course, by PSA, the Food and Income Expenditure Survey, meron po tayong mga natukoy na mga 1 million poor households from the listahanan na nakikita natin as food poor. So sila po yung ngayon ay target beneficiaries for the program. We started with the scale-up implementation July this year, na kung saan ang layunin nga po natin is to cover 300,000 household beneficiaries. Initial po lamang po iyan because of course of the limited resources, but we intend to expand the program implementation by next year until makover na po natin lahat yung 1 million food poor households. So from the Walang Gutom, dito sa Walang Gutom food stamp program, magbibigay po tayo ng 3,000 pesos worth of food credits sa ating mga beneficiaries. Sila po ay gagamit ng electronic transfer card na kung saan nga po itong food credit ay nakatap up na doon monthly na siyang gagamitin nila ng pag-purchase ng mga pagkain or food items using, of course, the food basket that was supplied to us, of course, by the UST and the NNC. So, may conditions din po yung gutom, dahil sabi nga po ni Secretary Rex Gatchalian, dapat yung mga social protection programs natin, dapat po well-targeted with conditions. Meron siyang monitoring and evaluation system. And of course, there's an exit strategy for that. Doon sa walang condition, dapat po yung ating mga beneficiaries mag-attend po ng monthly nutrition education sessions. Yung nutrition education sessions, tuturuan po natin yung ating mga beneficiaries to prepare food na masarap, masustansya, pero mura. So meron po tayong mga itinuturo sa kanila, ano po ba yung Go, Grow, Glow foods, paano po ba ma-prepare ng mga pagkain na gamit ang mga food items na mga ito na maaari po nilang mabili. In addition to that condition, kinakailangan po na mapagpabuti rin natin yung kanilang mga skills para sila rin ay makapaghanap buhay and eventually fish for their own. So meron din po iyan na condition na dapat sila ay mag-participate doon sa mga job fairs ng kanilang local communities, pero kinakailangan nga, sabi natin, para makakuha sila ng trabaho, dapat meron din sila pong kakayanan. May mga skills din po sila. So kinakailangan din po nilang pumunta sa mga skills training na ibinibigay po ng TESDA o ng DOLE, nang sa gayon nga po makakuha rin po sila ng hanap buhay. So yun po yung mga conditions ng programa ng Walang Gutom.